Hi! It's bonding time again. Mga kapinagpala, sa aking paligid ay makikita ninyo ang maraming pechay. Gusto nyo rin ba ng pechay? Pero hindi kayo marunong magtanim? Ngayong umaga pag-aaralan natin kung paanong magtanim ng pechay para hindi tayo maubusan ng gulay sa ating garden. Shout out kay Nancy Rigon ng Pasig City. Thank you for watching. And now back to your regularly scheduled program. Simulan natin. Una, kailangan mo ng buto ng pechay. Itong pechay na ito ay nakasara. At pwede itong mabili sa mga grocery stores. Meron din dito sa amin sa bilihan ng mga feeds, nakakabili nito. So ang una nating gagawin ay magtatanim tayo mula sa buto. Paano magtanim ng pechay? Una, kailangan mo ng container kung saan ka magtatanim. This time, pinili ko ay tray na maraming butas para assured ako na maganda ang drainage. Pagkatapos, nilagyan ko siya ng coco peat, pero parang fiber na para hindi lumusot ang lupa sa ilalim. So, meron ako nakahandang lupa. Ito, may nakahanda akong lupa. At lalagyan natin ng mixed soil na maraming compost para siguradong mataba ang ating tanim. Ayan. Simple lang. Kung wala kayong mixed soil, kumuha kayo ng topsoil sa inyong halamanan, sa inyong garden, at pwede nyo nang gamitin yon. Ayan. Sunod, kumuha ng buto. Look. Ito yung buto ng pechay. Huwag magtanim ng sobrang marami kasi baka naman masayang lang. Kung ang iyong paghahandaan ay family lang, pamilya nyo, konti lang po na buto ang kailangan. Look, ayan, kulay blue. Kasi meron na itong gamot para siguradong hindi masira. Look, ilalagay ko siya dito. Ayan. Scatter. Scatter lang natin. Ayan. So, siguro ito may mga 30 to 40 plants na tutubo rito. Pagkatapos na may scatter mo ang buto, lagyan uli ng konting lupa. Shower lang natin ang lupa. Look. Huwag masyadong pailalim ang buto o matatambakan ng lupa ang buto. Baka hindi tumubo, mahirapan siyang lumabas sa lupa. Ayan. And then, pagkatapos nito, ay diligin. So, naghanda na ako ng pandalig. Look. Lagyan lang natin ng konting dilig para ma-assure lang tayo na tutubo na ito. Wow, ang dali magpatubo. Set aside natin. Meron ako ngayong hawak na nauna kong tinanim. Ito ay pechay, sa kabila ay cherry tomato. Ayan. Dito tayo sa pechay. Malaki na, pwede na siyang lipat. Yung iba, ayaw nilang ilipat. Pag ganito palang kaliit, gusto nila mas malaki. Pero ako, sa akin kasi laro ito eh. Ang pagtatanim ng halaman sa akin ay laro. Kaya, pansinin nyo, gusto kong gamitin mga cute na bagay kasi nag-i-enjoy ako sa pagtanim. Ating ilipat, ipapakita ko sa inyo paano maglipat ng
pinatubong pechay. So, lagyan nyo lang ng butas. And then, pwedeng maliit na trowel ang gamitin. Kumuha ng isa. Look. Try your best na hindi masyadong masira ang ating ugat. Ayan ang ugat. Oh, look. At ating itanim dito. Ayan. Okay. Kunting push lang. Wow. Kunting push lang at meron ka ng tanim na pechay. Wow, ayan. Nice. See? Ganito lang kasimple. Tanim pa tayo ng isa. Kunin muna natin bawasan natin ng konti ang lupa. Okay. Para mataniman natin. One more. Pwede rin namang natanggal ang lupa like this. Look. Kita nyo? Ayan ang kanyang roots. Pagkatapos, dahan-dahan nyo siyang itanim. Dahan-dahan nyo siyang itanim at diligin. Look. Ayan. See? Nag-i-enjoy lang ako. So, kung meron na kayong nailipat like this, alagaan nyo na, ilagay nyo sa isang lugar na hindi masyadong mainit. Ayaw nito na sobrang init pag maliit pa siya. Pero pag siya medyo lumaki na, kailangan nasa initan na. Gusto nito ay may init. Ito na po, sa aking tabi ay meron akong nakalagay sa paso na naitanim ko. 3 ang nilagay ko, but for sure, hindi siya lalaki ng kasing laki ng mga ito. Kasi ito, solo. Nag-iisa lang siya nung itinanim ko. Kaya, lumaki siya. So, ang pinakamaganda, huwag kayong magtanim ng marami sa isang pot. Just one plant. Isang tanim lang, katulad nito. Look, ang ganda. Look at this. Ang ganda, di ba? Okay? Set aside muna natin itong isa. Ano? At ang isa pang ituturo ko sa inyo ay ito. Kung gusto mong magulay, hindi mo kailangan putulin lahat kung hindi mo naman mauubos. Ang ginagawa namin para tumagal ang buhay niya, just cut one leaf, one, another one, okay? At iniiwan namin yung iba para lumaki pa siya. So, hindi agad-agad nawawala ang isang pot dahil marami naman akong tanim, so lahat sila gugulayan natin. Bawat isa, bawasan natin ng 1 o 2 dahon para yung mga halaman mo ay tumagal ang buhay. Yan ay dadami pa, tataas pa, marami pang dahon ang ibibigay sa iyo. Ito, napansin nyo? Inilagay ko sa mahabang pot. Look, ayan. So, meron kaming panggulay anytime gusto namin ng pechay. Don't forget na ang mga pechay na ito ay magbibigay sa atin ng magandang kalusugan, kaya magtanim sa ating mga garden. And ngayon ay syempre dadako tayo sa ating verse for the day. 1 Corinthians chapter 10 verse 31. Whether therefore you eat or drink or whatsoever you do, do it to the glory of God. Ang linaw, di ba? Ano man ang ginagawa mo, kumakain, umiinom, o kahit anong ginagawa mo, do it to the glory of God.
Pag tayo'y kumakain, anong klaseng pagkain ang kinakain natin? Siyempre, mga pagkain na maganda sa katawan natin. Kasi kung kakain tayo ng mga pagkain na makakasira sa katawan natin, sigurado, hindi ka nagbibigay ng glory sa iyong Panginoon. Or if you drink, anong mga iniinom natin? Water? O sobrang alak? Ang alak ba ay magbibigay ng glory to God? Siyempre, hindi. So whether you eat or you drink, o kahit anong ginagawa mo, siguraduhin natin na ang mga bagay na ito ay nagbibigay glory sa ating Panginoon. Okay? So, lahat ito, ang pagtatanim, lahat ito ay nagbibigay ng glory sa ating Panginoon. This is all for now. Bye!